morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makalimot. Una sa lahat na manalangin at magtagubilin upang tayo patnubayan sa atin pong mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI San Simon, Pampanga Chapter upang tayo po naman ay sama-samang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan. At naroon po ang ating mga kapatid. Magandang umaga po, good morning sa inyo dyan sa San Simon. Rise and shine. Yes, Kuya Daniel, Rise and Shine. Andito po tayo ngayon sa San Simon, Pampanga. Kasama po natin ang MCGI Pampanga Chapter para bumati ng Maya payabak po kaya kayo, Daniel. Rise and shine. At syempre po Kuya, may krisis man o walang krisis, natutunan po nating patuloy na tumulong sa ating mga kapwang nangangailangan. Antabay po kami Kuya para sa atin pong mga tutulungan mamaya po. Balik po muna sa inyo Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkaisa mga kapatid. Sana po ay patuloy tayo na magsikap na maging maliliit na mga kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Diyos at lagi po naman nating pinapaalaala sa lahat ng atin pong mga kapwa-tao na nandyan ngayon. Kami po sa MCGI ay kasama ninyo sa anumang paraan po na maaari kaming makapaglingkod sa karangalan ng Panginoon. Mga kapatid, keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino po ang atin po namang sasaklolohan sa dako na yan ng San Simon, Pampanga. Samantala, isang malasang ulam na may malinamnam na sauce ang atin po namang ihahanda ngayon. Ang tawag nila ay meatballs in mushroom sauce. Paano ba itong niluluto? Panoorin natin sa atin pong Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, makasambahay! For today's episode, we're cooking something creamy, savory, and super satisfying dish. And yes, perfect with just about anything. May it be rice, pasta, or even mashed potatoes. This dish is the ultimate comfort food. It's called meatballs in a mushroom sauce. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Garlic powder, chicken powder, ground black pepper, salt, egg, Worcestershire sauce. Mix it well for a while and give it a good massage. At luto na ang ating meatballs in mushroom sauce. Did you know that mushrooms are natural flavor boosters? Yes, it is rich in umami, that savory taste that makes the sauce deeper and more flavorful. Kaya tara, tikman na natin habang mainit pa. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Kaya nga, comfort food. Very masarap. Ang mga jellyfish po ay parang payong na lumulutang sa dagat. Simple sa itsura pero may dalang kakaibang katangian. Paano nga bang nabubuhay ang mga nilalang na ito at ano ang dapat malaman tungkol sa kanila? Panoorin natin sa atin po namang Wonders of Creation.
kapag pinag-uusapan ang mga naunang nilalang sa mundo. Madalas, naiisip natin ang mga dinosaurs. Malalaki, extinct, at kamangha-manghang nilalang. Ngunit alam mo ba ang creature na nabuhay bago pa ang mga dinosaurs? At ito ay isang tinuturing nating karaniwang nilalang sa panahong ito. Ang jellyfish. Ang jellyfish o dikya ay nabuhay na sa loob ng mahigit 500 million years. Mas nauna pa ito kaysa mga dinosaurs na lumitaw lamang around 230 million years ago. Ibig sabihin, habang ang mga dinosaur ay nag-exist at tuluyang naglaho, ang mga jellyfish ay patuloy na nabubuhay sa mga karagatan sa lumipas na mahabang panahon. Simple lang ang anyo ng mga jellyfish, ngunit kung titingnan natin sa mas malalim na perspective, napaka-interesting ng mga ito. Ang mga jellyfish ay walang utak, walang puso, at walang buto. Majority ng composition ng kanilang katawan ay tubig. Gayunpaman, sapat na ito para sila ay kumilos, manghuli, at mag-exist. Mayroong special cells ang mga jellyfish na tinatawag nating nematocyst na ginagamit pang tusok na matatagpuan sa kanilang mga galamay. Ginagamit nila ito sa panguhuli ng pagkain at bilang self-defense ng mga jellyfish. Kapag na-activate ito, naglalabas sila ng parang maliliit na panang may lason para mahuli ang kanilang biktima. Bagamat matatagpuan sila sa karagatan, hindi sila lumalamoy na gaya ng mga isda. Sa halip, sila ay gumagalaw in a pulse-like movement gamit ang kanilang unique na shape ng katawan. Dahil dito, nakakatipid sila ng energy habang sumasabay sa agos ng karagatan. Sa kabila ng matitinding pagbabago ng mundo, nalampasan ng mga jellyfish ang malalaking sakuna, pagbabago ng klima, at iba pang mga pangyayaring nagdulot ng pagkawala ng maraming uri ng hayop sa mga nagdaang panahon. Simple lang ang mga jellyfish o dikya, ngunit nakikita natin ang kanilang kakaibang lakas. Di man sila ang pinakamalaki, di man sila ang pinaka-complicated na nilalang, ngunit enough na ang kanilang anyo para makasurvive ng mahabang panahon. Nagpapatunay ito na ang bawat nilalang ay well-designed ng Diyos. Wala sa laki o wala sa tikas ang sukat ng survival, kundi nasa malalalim na wonders of creation. Pakiramdam mo ba na pagod ka na kahit hindi naman mabigat ang ginawa mo? Minsan, hindi na po ito simpleng pagod, kundi ang tawag nila dyan ay burnout. Ano nga ba ito at paano itong naka-aapekto sa ating isip at sa ating katawan? Panoorin natin sa ating Now You Know. Pakiramdam mo ba ay palagi kang pagod kahit nakapagpahinga ka na? Sabi nga ng iba, baka na-burnout ka na. Pero ano nga ba ang burnout at ano ang medical basis nito? Ang burnout ay isang kondisyon ng matinding physical, emotional at mental exhaustion dahil sa matagal at tuloy-tuloy na stress, lalo na sa trabaho. Sa medical perspective, ang burnout ay may kinalaman sa chronic stress response ng katawan. Kapag tuloy-tuloy ang stress, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol. Naaapektuhan ng brain function, lalo na ang focus at emotions. At napapagod ang katawan dahil laging on alert. Kapag nakakaramdam ng burnout, maaaring maranasan ang mga sumusunod. Palaging pagod o low energy, hirap mag-concentrate, pagiging irritable o emotionally drained, at kawalan ng motivation o satisfaction sa trabaho. Mas mataas ang risk ng burnout sa
mga taong overloaded sa trabaho o walang pahinga, may high-pressure environment, kulang sa support system, o may imbalance sa work at personal life. Hindi itinuturing na sakit ang burnout, pero maaaring makaapekto sa kalusugan at magdulot ng kondisyon tulad ng anxiety o depression. Kaya mahalaga ang sapat na pahinga, stress management at paghingi ng tulong kung kinakailangan. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Sa dami ng gawain araw-araw, madalas hindi na natin alam kung ano ang uunahin. Pero paano nga bang maayos na maipa-prioritize ang mga task para mas marami rin tayong matapos? Panoorin natin sa atin pong You Can Do It. Prioritizing tasks isn't about doing more. It's about doing what truly matters first. If you feel na lahat ng iyong gagawin ay urgent, having a simple system helps you stay focused at hindi ka masyadong ma-overwhelm. Start by identifying kung ano ang important at ano ang urgent. Isang helpful method ay ang Eisenhower Matrix, kung saan nahahati ang task sa 4 na categories. Urgent and important, or dapat ay gawin agad. Important but not urgent, or pwedeng by schedule. Urgent but not important, at neither, or pwedeng tanggalin. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang energy mo sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa progress mo. Here are some tips on how to prioritize your task. Start with your top 3. Huwag mong punuin ang to-do list mo. Pumili lang ng 3 pinaka-importanting tasks for the day. Do the hardest task first. Unahin agad yung pinakamahirap na task habang fresh pa ang energy mo. Avoid multitasking. One task at a time lang. Mas mabilis at mas maayos ang output kapag hindi sabay-sabay ang mga ginagawa. Break big tasks into small steps. Kapag overwhelming ang isang task, hatiin mo into smaller doable steps para mas madaling simulan. Check your progress daily. At the end of the day, tingnan mo kung ano ang natapos mo. This helps you to improve your priorities for tomorrow. Remember, don't forget to rest. Hindi ka robot. Taking breaks actually helps you stay productive and focused. You can do it. Balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako ng San Simon, Pampanga at atin pong alamin sino ngayon ang atin pong sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po once again sa inyo dyan sa San Simon. Rise and shine! Yes, good morning Kuya, Rise and Shine. Andito po nga tayo ngayon sa Barangay San Nicolas ng San Simon, Pampanga. At 2 po ang barangay na napili po nating tulungan, gaya po na itinuro nyo po sa amin na tumulong ng walang pinipiling lahi o relihiyon. Kaya ngayon po, mula po sa Barangay Health Center ng San Pedro, unahin ko na po si Ma'am Del Gomez. Ma'am Del, tanggapin niyo po ang munting nakayanan po ng MCGI Pampanga Chapter. Dahil sa init po ng panahon, nawa makatulong po itong water dispenser at ilang galon ng tubig para sa ating mga pasyente po sa Barangay Health Center, Ma'am Del. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng water dispenser. Lalo ngayong panahon na to, kailangan ng malamig na tubig. Kaya napapanahon po ang water dispenser na binigay nyo. Salamat po. Salamat po sa Diyos, Ma'am Del, para yung atin pong mga Barangay
health staff po ay sa umaga may pampainit ng kape at sa hapon naman na sobrang init may pampalamig at pamatid uhaw po. Opo, at mabanggit na rin po namin, Ma'am Del, sa awat tulong po ng Diyos, may MCGI Charity Center po tayo dito sa Pampanga, sa Apalit po. Meron po tayong diagnostic every Friday po from 5 a.m. to 9 a.m. po. Open po yan, wala pong pinipiling lahi o reliyon. Kaya kung sakali man po may mga pasyente po kayong dumudulog po sa barangay health center natin na may iba pang pangailangan, meron din po tayong libreng medical, dental at optical services po. Kasama na po ang laboratory, handog po ng MCGI po, Ma'am Del. Salamat po sa Diyos, Ma'am Del, sa inyong pagtanggap. At siyempre, Kuya Daniel, nilubos na po natin dito sa MCGI Pampanga Chapter na matulungan din po ang Barangay San Nicolas. Andito po kasama natin sa Secretary po ng Barangay, si Secretary Nicolas Gamboa. Magandang umaga po, Sec. Magandang umaga po. Unang-una po, salamat sa Diyos at sa inyong pong pamunuan sa MCGI. Malaking tulong po itong water dispenser po, lalo na sa tanggapan ng aming barangay, sir. Opo, salamat po sa Diyos sa maliit na paraan na pampalamig din po ngayong tag-init po. Sec Opo, siyempre po para maibsan yung init ng ulo ng mga dito. Opo, kailangan talaga, Sec, malamig ang ulo natin. Lalo na po sa pag-asikaso po natin sa ating mga constituents, malaking bagay po talaga na kondisyon ng ating mga barangay para maibigay po natin ng serbisyo sa ating mga barangay. Tama po yun. Opo, at makaasa po kayo, Sec Nicolas at Ma'am Del, na ang MCGI po ay katuwang niyo po sa paglingap sa ating mga kabarangay. Dahil yan po ang natutunan natin sa MCGI na tayo po ay maliliit lamang na kasangkapan ng Diyos upang makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao. At dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Lugod! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po minsan pa sa lahat po ng mga narin ngayon sa ating mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng pagsusumikap ng isang nanay na itinaguyod ang kaniyang mga anak sa paglalako ng merienda at kakanin gamit ang kariton. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako nga po pala si Maribel Almonte, taga Rosario, Cavite, 49 years old. Nung wala pa po akong tindang merienda, meron pong mga magulang na nagpapaalaga po sila ng mga bata sa akin. Bali dito po sa lubong bahay ko mismo dinadala ang mga bata. Umpisa po ako maglako, simula po ng 2015. Nag-start na po kami. High school pa lang ang anak kong panganay. Umaga pa lang po, nag-prepare na kami mag-asawa. Maaga pa lang, nakaprepare na yung lahat ng gagawin. Tapos, pagdating ng mga 9 o'clock, nagre-ready na po ako magluto. Umpisa na po lahat yun. Lahat po ng aking mga lutuan, may mga nakasalang lahat yan, sabay-sabay. Tapos, ako na rin po ang nagbabalot, mga kakanin, mga pichi-pichi, pansit bihon, kanton, malabon, ginatang mais, bilibilo, banana Q, kamote Q, karyoka, lumpiang gulay. Lahat po. Tulong po kami ng asawa ko na siya yung nagtagatulog ng mga banana Q, kamote Q, karyoka. Ako yung mga tagabalot ng mga pansit, bihon, kanton, malabon. 4:33 or 3 o'clock, umaalis na po ako ng bahay. Diyan na po ako sisisigaw sa kalye ng merienda, nagtutulak ng kariton. Lahat po yun, tuloy-tuloy na hanggang sa mga 2 hours kung natatapos ang pagtitinda. Sa kariton po, mas makakapasok ako sa mga kalyeng maliliit. Kaysa sa e-bike, kung e-bike ang gagamitin ko, hindi po siya makakapasok sa looban. Hindi ko mapupunta ng aking mga customer. Kaya kariton po ang kailangan. May pakaunti po kaming sari-sari store. Doon ko po pinapaikot ang aking puhunan. Pagdating po ng hapon, namamalingkay ako sa grocery, panglagay naman sa tindahan. At pag kumita ang tindahan, paikot ko naman po yun sa puhunan sa merienda. Sa isang araw,
namumuhunan kami ng mga 1,000 plus sa mga pansit bihon, kanton, malabon. Yung ibang items kasi halos, kumbaga sa isang araw din kami namamalingkin ng tansa, mga ilang araw kong nagagamit yung binibili naming mga kamote, saging, pang ilang araw siya. Mga 2 plus, isang araw. Pero yun, pang ilang araw ko nang gagamitin. Yung iba, tinikita ko po is nakakasapat naman po sa pang-araw-araw. Pag-aaral po ng anak namin bunso at yung pang-araw-araw namin pangailangan, yung mga iba pang bagay na kailangan namin sa bahay araw-araw. So, nung nagsarili kami, hindi kami pressure. Meron kaming nahawak na oras na anytime pwede kaming mag-stop, magpahinga. Pero nung empleyado kami, araw-araw pumapasok. Minsan tuloy-tuloy pa. At sa araw-araw na paglalako, humihingi ako ng tulong at awa sa Diyos, ng lakas, ng pag-unawa, upang magkapagpatuloy sa paghahanap buhay sa araw-araw, upang matustusan ang aking pamilya, pangailangan sa araw-araw. Minsan po, merong mga customer na hindi nagbabayad. Pag sinabi mo naman ng customer ko na bukas, pupuntahan ko bukas. Pero wala pa rin, kahit sabihin mong bukas. Pag sinabi ng customer mong yung takdang panahon na pumuntahan mo ako sa ganun, kailangan puntahan mo. Kasi pag hindi mo siya napuntahan, sasabihin nilang wala nang pambayad, nagastos na nila. Kaya kailangan yung takdang araw nilang sinabi, puntahan mo sila, singilin mo sila. Sa awa tulong ng Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi man po nalulugi. Pero sa pagtitiwala sa Diyos, minsan, nagbabayad naman po sila. Minsan ho, talaga mainit, medyo mapagod. Pero kahit mapagod, sipin mo na kailangan ng pamilya sa araw-araw. Mahirap, pero kailangan lumaban. hindi ko po ikinahihiya ang paraan ng paghahanap buhay ko dahil marangal. Wala kami nilolokong tao. Naging tapit kami sa kapwa namin. Hindi kami nahiya dahil naglalako lang ako. Minsan, medyo mayroong taong medyo mababa ang tingin sa'yo. Pero okay lang. Bahala na yung Diyos kanila. Sa Diyos pa rin ako nagtitiwala. Sa mga magulang na katulad ko, na naghahanap buhay na sa kalye, huwag po tayo mahihiya. Laban lang po tayo, maging tapat sa kapwa, at laging magtitiwala sa Diyos. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng magagawa, laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan sa lahat at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa sa anumang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Kuya, pwede pong makisuyo sa hospital po? Ha? Sa hospital? Hospital? Sa provincial po? Ay, Kasi kuya, wala po akong pera. ay dili na pwede. Layo-layo man na. Oo. Sige po. Kuya, baka pwede po makisuyo sa hospital? Ha? Baka pwede po makisuyo sa hospital po? Regional? Opo. Kasulod? Opo. Kasi kuya, wala po akong pera. Baka pwede pong makisakay po. Sige po. Salamat po kuya. Sana kay Cynthia? Opo, yung lola ko po. Nandun po kasi. Ano ba? Hmm? Saan ka ba ito? Sa hospital po sana. Regional? Kaso wala po akong pera. Ano man? Eh, nandun po kasi yung lola ko po. Hospital? Opo. Makisakay ka? Opo. Ganun po ba? Sige po. Kuya, pwede mo maisuyo sa hospital po? Sa hospital? Sir, Opo. nalita. Ano po kasi yung lola ko po. Lola ko po nasa hospital. Kaso lang wala po akong pera. Sige po. Yeah.
Baka pwede po sa ospital. Hospital. So kuya, wala po akong pera. Sa kanto na lang. Ikaw na lang maglakad. Sige po. Kuya, maraming salamat po. Hayaan niyo po kuya, pag nagkapera po ako, babayaran ko po kayo. Sige, Ano lang salamat. mamangit. Sige po, salamat po. Salamat sa Diyos. Bisang pag-asa pa siya, basta maghanyo lang sa gasa pa. Nihanyo man siya nga, wala ko siya palamasahe. Basta mo para sa ako yung sakyon. Mas bililon mo magtulong kay gano. Dili man ta mga nga bawsan ta sa Ginoo kay moabot man sa atong kinabuhi una na to palandunga. Moabot ra na sa ato ba nga bisag sa akong kalisod. Masulpad ra gyapon. Pwede man ta akong malugi. Tural man nga nagtubil man kadaan bisag sa kamahal sa gasolina. Ang sabi niya, punta siya ng ospital. Maawa naman, punta ng ospital niya. Baka maglalakad-lakad lang. Kung makatulong tayo ng ibang tao, kung walang nakakita, meron naman sa taas. Makatulong tayo ng mahirap, walang pera, okay naman sa akin. Kamusta po yung pagbabiyahe niyo sa taas ng gasolina? Lugi kasi dublado yung gasolina ko. Noon, 200. Ngayon, mga 450 to 420. Siguro, kung may lumalapit na naghihirap, kung mayroon tayong matutulong, tulungan lang natin. Hindi natin paalisin kasi tulad kanina, punta siya ng ospital. Importante yung nalakad. Hindi naman sigurong hadlang tumulong, mahal ang gasolina. Importante, makatulong kay. Kahit maliit lang. Muli po naman tayo nag-aanyaya para po naman sa panibagong opening ng atin pong mass indoctrination ngayong gabi. Alas 7 po yan at yan po ay Philippine Standard Time. Sa lahat po ng mga ibig naman kahit paano ay inyo po namang malaman kung ano ang aming pinanggagalingan sa mga bagay po na ating patuloy na sinisikap na mapagtulong-tulungang maisagawa. Ang mga aral at doktrina ng ating Panginoong Hesukristo ay atin po namang pag-usapan dito po sa ating sinasagawang mass indoctrination. Ibig po namin sa isang maliit na paraan ay maibahagi naman namin sa inyo ang amin po namang mga pinaniniwalaan mula sa aral ng Diyos sa banal na kasulatan. At ganoon din po ang ating segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya. Inyo namang napapanood every Monday, 6 in the morning. At nagpapatuloy rin po ang ating mga public services sa Serbisyong Bayanihan, Monday to Friday, 4 p.m. naman po yan. At every Monday po ay maaari kayo namang makapagsadya sa atin pong MCGI Charity Center, Valenzuela City. At ongoing po ngayon yan. Nagpasimula na po tayo ng registration kanina pang 5 o'clock. Tatagal po yan hanggang 9 in the morning. Nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Mga libreng serbisyo po ito. Wala kayong kailangang alalahaning babayaran at habang naghihintay kayo na mapagsilbihan, kayo naman po ay mayroon din kaunting pangtawid ng gutom. At every Tuesday po, maaari kayo magsadya sa ating MCGI Charity Center sa Parañaque City, sa 4th floor sa 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. At every Wednesday naman po, ang MCGI Charity Center Quezon City naman, nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. 5 to 9 din po ang ating registration dyan. Sa bahagi po naman ng Mindanao, dyan po sa Tagum City sa Davao del Norte, ang ating MCGI Center ay located naman po sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Alas 6 po ng umaga ang registration dyan hanggang alas 11 ng umaga ang ating cut-off. Mahaba po yan kaya maaari kayo makapagsadya para po naman tayo ay makapagsilbi sa inyo sa isang maliit na paraan. And every Friday, meron po tayo sa MCGI Charity Center, Marikina City. Ito naman po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At Monday to Friday, bukas po ang ating MCGI Diagnostic Center
sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Yan naman po ay mga libreng serbisyo din po at yan po ay wala naman tayong hinihinging anumang kapalit. And this coming April 13 po, antabayanan po ninyo ang atin po namang medical mission na isasagawa sa Barangay Tenejero dyan sa Orani, Bataan. At 5 o'clock din po hanggang alas 9 ang atin po namang registration. Samantala, yung mga nakapag-avail na po noong ating mga stubs para po sa ating free store, maaari po kayong mag-claim dyan po sa ating free store sa Bagak, Bataan. Pwede ninyong sadyain po dyan yung mga meron pong stub para po naman sa ating free store. Pwede po yan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Tuesday po and Thursday, 9 to 12 po ng tanghali. Yan po ay maaari po ninyong mapuntahan. And on that note, minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin para po naman tayo sama-samang makapagsagawa ng paglingap sa ating mga kapwa-tao at mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may tagumpay na naghihintay sa mga nagtitiyaga at susunod sa Diyos. Sa kanyang rendition ng awiting Magwawagi, narito po si Brother Gino Mendoza para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning. To God be the glory. Isa'y may pinagdaraanan, may mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabing hindi mapaidilim, minsa'y nanghihinay at pagod ang isip. Pagtibok ng puso ay tila bumibilis, pagkat hindi tiyak bukas na sasapit. Mabuti na lamang at diwa ay napukaw nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asang di kami iwan. Kami magwawagi kung iyong sasamahan, at sa aming laban ay laging tutulungan. Hindi magagapi anuman ang magdaan, pag-asa ay mararating, buhay walang hanggan. Aming dalangin naway pagtiisan mga pagkukulang at mga kamangmangan. Kami ay bangon kapag nabubuwang, at huwag bayaan sa iyo'y mapawalay. Kami
Sa'yo